Pag-usapan pa natin ang Pangulo kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, tila ba may hugot ang ating Pangulo lalo na nung binanggit niya yung pangangailangang ayusin ang serbisyo. May paliwanag ba siya rito? Pops, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na Sino bang pinatutungkulan niya dyan? We're thinking na medyo konektado sa revamp. Sa revamp. Sa revamp. Kasi malinaw yung sinabi ng Pangulo na pananagutin daw yung mga opisyal ng pamahalaan, yung mga hindi kumikilos masyado or hindi natutupad yung kanilang tungkulin at yung mga umaabuso sa tungkulin. Kasi malinaw nga sa speech niya, Pops, ang sinabi niya, ang kailangan ng publiko, serbisyo, mabilis na serbisyo at itaas ang kalidad ng serbisyo. Kailangan daw ang solusyonan yung pagkain sa hapagkainan, kailangan solusyonan ng transportasyon, kailangan daw na maibigay yung pangangailangan ng publiko. Hindi na daw, kaya yun yung may ongoing revamp. So yun yung nakikita natin na connection nito. Okay, may kinalaman kaya ito sa direksyong naistahakin ng administrasyon, lalong-lalo na ngayon sinasabi nila na ongoing pa rin ang performance review sa gabinete. Yun yung nakikita natin, Pops, na may kaugnayan nga ito doon sa, sabi ng Pangulo, hindi daw revamp, talagang assessment lang, ongoing assessment na pinaplanong gawing quarterly. Ayun, kailan ba ang next announcement, Julie? Wala pang inaanunsyo ulit ang palasyo, pero so far parang weekly nagkakaroon ng announcement kung sino yung mga ligwak at nananatili sa pwesto. Baka umabot pa yun sa SONA, So, usapin nga ng serbisyo kahapon ay nagtungo si PBBM sa Siquijor para i-check kung bakit nagkaroon ng matinding brownouts doon. Ano ang naging assessment at aksyon na rin ng ating Pangulo? Pops, ang sabi ng palasyo, ikinagalit ng Pangulo yung nakita niyang sitwasyon doon. Naaapektuhan daw kasi hindi lang yung residents, pero yung local businesses. Kasi ang Siquijor ngayon, Pops, pangunahin ng tunguhan ng mga turista. Major tourist destination na. So, naaapektuhan. Yes. And sa ilang oras lang daw nagkakaroon ng kuryente. Kaya ang parang medyo band-aid na temporary solution na naisip nga ay yung pagbibigay ng generator sets, ng gensets doon sa lugar. Pero iniutos din niya na hanggang 6 na buwan daw nabibigyan niya ng palugit para maisaayos at mahanapan ng permanenteng solusyon yung problema sa kuryente sa Siquijor. Okay, Julie, isa pang pinagdiktigan ng Pangulo sa Independence Day celebration ay ang fake news. May paliwanag ba siya dyan? Pops, tinawag niya na salot sa kalayaan ng fake news. Salot. Marami daw nagpapakalat ng kasinungalingan na naaapektuhan yung ating kultura, yung pag-iisip ng publiko. Kaya dapat daw maging mapanuri at labanan yung mga kasinungalingan. Mahirap din daw kasi yung iilang tao ang isinusulong pansariling interes sa halip na kapakanan ng publiko. Pero ang sabi nga niya kanina, sa bagong Pilipinas, Pops, sa lipunan natin ngayon, malaya naman daw na magbigay ng opinyon at ng kritisismo. Okay, Julie, may nasagap ka bang reaksyon ng Pangulo kahit ng kanyang mga kasamahan sa palasyo tungkol sa nangyayaring tila pasahan ng impeachment articles, impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado at Kamara? Pops, ang huling sinabi ng palasyo, yun pa rin na iniiwan sa Senado yung naging trabaho or tungkulin kasi nila yan. Hindi talaga makikialam o manghihimasok ang Pangulo. So ngayon wala pa ulit sinasabi yung palasyo tungkol sa development na nangyayari. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.